Hello, magandang araw sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan. Ito grabe ito, men. Sabi nila vlogger to, hindi ko lang pakilagay nga sa baba yung kung may link kayo kung sinong vlogger to. Curious ako kung ano itsura ni ate. Hindi ibig ko sabihin kasi grabe yung ginawa sa kanya dito, men. Minolest na siya tapos sinold up pa siya. At minolestya ang isang babae habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa Pampanga. Maririnig sa dashcam kung paanong tinakot ng suspect ang biktima. Narito ang Frontline Report. Saguhan ng dashcam video ng isang nakahintong sasakyan sa Barangay Anuna sa Angeles City, Pampanga noong June 27. Titignan ko ng katawan mo. Patitingin mo hindi. Maririnig ang lalaking pinipilit maghubad ang isang babae. Hindi kita sa video pero minolestya na umano ng lalaki at tinangkang halayan ang babae. Sa sumunod na kuha, habang umaandar ng sasakyan, binantaan ng lalaki na barilin ang biktima. Barilin kita pag sumigaw ka. Babarilin nga kita pag sumigaw. Ang video naman na ito, sinaklolohan na ang babae ng mga residente sa lugar. Nadatnan nila ang babaeng nakahubad at umiiyak at nakagapos sa mga kamay. Ginupit ng isang babae ang gapos sa kamay ng biktima, habang hinubad naman ng isang lalaki ang kanyang t-shirt para isaplot sa biktima. Bukod sa pangmumolestya, tinangay din ng suspect ang cellphone. Ito. William Maria Core. Paano kaya nila nakilala to, no? Reward 500,000, no? Hanapin natin. At 13,000 pesos na cash ng biktima. Nang hold up ka na lang sana, sir. Ano ba? Ay, hindi naman sa sinasabi kong ano, ha? Hindi ko sinasabing ganun ang gawin mo, pero sana na lang, ganun na lang ang ginawa mo nga. Ano ba ibig ko sabihin? Huwag naman na yung ganun na gagawa ka pa ng katarantaduhan na kababuyan na ganun. Ano ba? Idinulog ang insidenteng yan sa programang Wanted sa radyo. Ayon sa biktima, nasa parking area ng isang hotel ang kanyang sasakyan at hinihintay niya noon ang kanyang kaibigan. Pagbukas niya ng kanyang kotse, bigla siyang nilapitan ng suspect. Tinutukan ng baril at Sige nga, punta nga tayo doon sa Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Yung regarding sa ano. Ito. Dapat si Tito Rapi yung mag-ahandle Yung nito. anak ko po kasi nung June 2, 10 a.m. ng umaga po, papunta po ng school ng San Nicolas. Ibali, pag-enroll niya po, meron po siyang isang lalaki na nagtanong sa kanya kung paano mag-enroll. Kinausap siya. Tapos nung lumalayo siya, inablot po siya sa kaliwang braso. Okay Tapos po. pinakbayan sa tinutukan siya ng barel. Sinakay po siya dyan sa kotse. Po nung may sakay na siya sa backseat, bumaba yung suspect. Hindi niya mabuksan. Gusto sana niyang lumabas. Ginawa ng suspect, pumunta sa driver seat. Tapos nung pagdating doon, driver seat, yung anak ko raw po, pinalipat doon sa passenger. Tapos doon pa lang po sa sasakyan, doon po yung may pinagawa sa kanya, yung po ng anak ko. Nung may pinagawa po sa kanya, nung matapos po yun doon, ang ginawa niya naman po, nag-travel na po sila. Tapos habang yung anak ko nakayuko, nakatutok daw sa kanya yung baril. Tapos ibinaba po siya sa arko ng San Fernando. Tapos paglagpas po doon, na po yung Santo Tomas. Sir, para lang po mas malinaw, ang pinapagawa po sa inyong anak ay pasintabi lamang po pinapasubo po yung ari ng suspect. Gago. Yun po ang ng... Habang nakatutok po ang baril. Opo. Sabi ng anak ko, habang nagta-travel sila, pinahubad siya ng damit. Sabi sa kanya, pakita mo sa akin katawan ko. Hindi niya lang po alam kung pinipicturean siya o binibidyoan. Sabi sa kanya, gusto ko makita yung katawan mo. Noon po hinablot siya, anong itsura po nung lugar daw doon? Walang ibang tao, walang polis? Kasi malapit sa paaralan po yun, enrollment. Opo, wala po kasi yun. Yung daan po kasi yan. Bihira po kasing nadaan talaga. Wala pong doon, walang sabi yung Doon si pulis, wala ate? talagang kahit yung barangay. Ang barangay po kasi, nasa harap.
ng school o kaya dito sa Tawiran papuntang yung Dabso, yung highway, yan po nagkakaroon ng pulis. Pero pagkakataon na po kasi noon, wala naman pong schooling. Kaya wala pong pulis o barangay. Wala pong ibang nakakita na nung Ang nandinampot yung kwento anak po niya. sa akin ng anak ko, meron siya nakita isang bata. Kaso sumigaw siya ng tulong, kaso tumakbo. Nakistab to. Titignan ko lang katawan mo. Ba't titingin mo hindi? Titignan ko lang. Ano sasabihin ko sa'yo? Pag umalis ka, nyari, iniwan kita sa gilid. Pag umalis ka, tatamaan ka sa akin. Yumuko ka! Kunyet! Pagbabarilin kita pag sumigaw ka. Babarilin nga kita pag sumigaw ka. T-shirt. Opo. Ginapos siya? Miss Bevs, kayo din daw po ay isa sa mga nabiktima nito ng lalaki ng suspect na ito. Maaari niyo po bang maikwento sa amin kung paano naman po kayo nabiktima nito, ma'am? Bali, nangyari po to. Ito kasi, Min, eh. Well, mag-victim blaming na naman. Sabi niyo victim blaming. Pero, ang masasabi ko lang, mag-ingat, ha? Mag-ingat. Every time na pagsasabihan kayo sa, let's say, sa pananamit nyo, no? Yes, naiintindihan ko naman. Naiintindihan ko naman po na walang kinalaman sa pananamit yon. Kahit balot na balot ka, ay pwede ka pa rin talagang magawa ng hindi maganda. Naiintindihan ko naman yun. Pero, may, katulad ng sinasabi ko, no, yung analogy ko tungkol sa helmet. 'Di ba? Hindi naman porkit nakasuot ka ng helmet, analogy po to, ha. Hindi naman porkit nakasuot ka ng helmet ay maliligtas ka na. 'Di ba? Pwede ka pa rin naman mamamatay. Kaya lang may hinahabol kasi tayong maliit na chance doon na just in case na naka-helmet ka, mabagok man yung ulo mo, may chance kang makaligtas. Ganon din po sa pananamit. Naniniwala naman po ako na kahit na nakapang madre ka pa, kung talagang mamanyakin ka talaga. Pero may hinahabol kasi tayong maliit na chance na kung ikaw ay magdadamit ng hindi naman natin alam kung sexy bang manamit si ate nung time na yon, kinaklaro ko lang, ha. Pero isa rin ito sa mga katulong, kung hindi naman kailangan magdamit ng sexy, lalo na kung ang pupuntahan mo, enrollment ba or yung damit na okay lang. May hinahabol kasi tayong maliit na chance na baka sakaling hindi ka mapansin, no? Makakaligtas ka. 'Di ba? May hinahabulan na maliit na chance, yun lang naman. Pero hindi ko kayo sinisisi. May aawayin na naman ako na victim blaming. Siyempre nag-aalala lang ako. Kasi may pamangkin din kasi ako na dalaga na. 'Di ba? Sinasabihan ko din na ganyan. Siyempre, lalo na yung kabataan, tito kasi. Tito, tanginang yan. Alam mo yun, min. Siyempre, yung mga ganitong bagay, bigla ka na lang nakakaisip, paano kaya kung sa pamangkin ko 'to mangyari? Or sa inyong mga tatay, paano kung sa anak ko kaya 'to mangyari? 'Di ba? Kasi once na nangyari yan, hindi ka na magkakaroon ng time na i-rewind lahat para iwasan, 'Di ba? Yun lang naman. Kasi katulad niyan, ilang beses na tayo nag-a-advocate na hindi naman po kailangan pananamit ang baguhin. Ang kailangang baguhin ay yung isip ng mga manyakis. Given na yun, Nandiyan na yun kasi. Siyempre,
between sa manyakis o ikaw yung may malawak na pangunawa. Kasi ikaw yung normal. Ikaw talaga ang gagawa ng adjustment dapat. Hindi ko sinasabi na hindi hahayaan lang sila. 'Di ba? Hindi naman sa ganon. Pero sayot sa gusto mo, may mga ganyang umaaligid-aligid sa paligid eh. Ito swerte pa ni ate, hindi siya inano. Hindi siya pinatay. 'Di ba? Itong June 27 lang po, 12:45 ng tanghaling tapat po. Okay. That time po kasi is papunta ako sa sakyan ko kasi magla-lunch kami ng friend ko. And then, nung pagka-open ko po ng sasakyan ko, bigla pong may lalaki na po sa likod ko. Okay. And then, tinutukan niya po ako ng baril. Yung sa last Grabe no, mukhang gawain na talaga eh, no? video po, is Tangina ng yun po lalaki yung eh. pabalik na kami dun malapit sa kung saan niya kinuha. Sabi niya po kasi naiwan niya daw yung Ayun si ate. cellphone niya doon sa sasakyan niya. Kaya po kami pabalik nun doon. Kung saan po ako na-rescue, pinark niya po doon yung sasakyan niya. Yan po yung tinatakot niya na ako. Wag akong sisigaw, wag akong susuway sa gusto niya, kundi babaralin niya po ako. Kasi iiwan niya daw po ako saglit kasi kukunin niya. Ito ba yung nabiktima mismo or iba pa yung isa? Malamang hindi siya nagpapakilala, ano, pero Daw po yung cellphone niya. May titignan lang daw po siya. Alam niyo po ba kung saan nahuli to? Kung taga... Para kundi babaralin. Wag akong sisigaw, wag akong susuway sa gusto niya, kundi babaralin niya po ako. Kasi iiwan niya daw po ako saglit kasi kukunin niya nga daw po yung cellphone niya. May titignan lang daw po siya. Alam niyo po ba kung saan nahuli to? Kung taga saan tong suspect Hindi na po to? namin alam kung taga saan siya, pero nahuli rin siya, bandang San Fernando rin po. So taga Pampanga talaga to kasi Siguro. doon din nangyari tong isang biktima. Opo, nung mahuli na po siya, dinala po sa Bagong Palengke, binerify po ng anak ko, yung sasakyan, plate number, tapos pati siya. Okay. Itunuro siya, may tattoo siya rito, may itim. pati Anong yung petsa boss. po yan? Nahuli siya? June 2 po. Nung June 2 rin, nahuli rin siya Opo, same gabi po. day. Pero nakakapagtaka, June 2, nahuli same day. Ito, nagka-biktima pa siya ulit ng June 27. dapat sometimes dapat street justice na lang eh, no? Makakapag-isip ka din ng ano eh. Sa totoo lang, no? Oo, alam natin na syempre masama namang kumitil ng buhay. I mean, syempre, wag natin ilagay yung batas sa kamay natin. Alam naman natin yun eh. Pero sometimes, no, makakapag-isip ka talaga ng, ng hindi maganda. Na para bang, ba't kailang buhayin pa yan? Di ba pwedeng i-salvage na lang yan? Tapos Apo. ano po yun nun, ma'am, June 3 na-inquest siya. Noong June 2 na po na yun, gabi po, may mga biktima pa siyang dumating bukod sa amin. Naku, May biktima po dami siyang na dumating. pala, men. Ilan po yung naalala niyong dumating din nung araw na yun? Bali, dalawa po. Iba pa si Miss Bevs. Di nahuli siya, Opo, nag-inquest. Tapos, kailan siya nakalaya ulit? July 19 daw po nakapagpiyansa. June. June 19. June 19. May Nakapagpiyansa pera. siya. Opo. Tapos, nung nakapagpiyansa siya, yung anak ko pong babae, nakakapagkwento sa asawa ko na sabihin daw niya, ma, parang yung umano sa akin, parang nakikita ko. Yung Hindi po sasakyan namin o yung alam tao? Yung tao po na nakamotor, hindi po namin alam na nakalaya. Hindi niyo pa alam na Opo. nakalaya. Ito na lang pumuli. Tapos kaya hindi naman namin, sabi, baka ano mo lang yan, ginaganon siya. Kaya nung mabalita namin nakalaya, kaya na kami na, siguro nga na. Hindi kasi yung yung mga nag-file ng complaint dapat kasi itutuloy talaga yun eh. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo mga men, yung mga kasamahan namin na galit din kay Tito Norms. No? Lalo na yung mga halimbawa, ang paghahabla po kasi ay hindi lang naman po kasi one time yan. Maybe yung biktima din kailangan din magtrabaho or kasi stress yan eh. Kahit pa sabihin mo na hindi sila yung nakakulong, yung sila yung bibiktima, yan eh, stress pa rin kasi yan eh. Lalo na sa mga OFW na binibiktima ni Tito Norms. Kasi yung iba kasi ang gagaling din kasi magsalita eh. Na bakit hindi kayo binubudol na pala kayo, hindi kayo magdemanda. Hindi po kasi madali magdemanda.
Biro mo itong mga to, puri na yung kinuha sa kanila. Siyempre, hindi ko naman pwedeng anuhin na may sariling dahilan siguro sila kung bakit hindi nila maituloy, no? Pero sana may mag-ano dyan eh. May hindi bumitaw dyan eh. Pakita sa kanya Sa mga nanonood, ito po yung isa sa mga most wanted to na sa Pampanga. Opo. Si William Meriacore, meron siyang reward na 500,000 na kung nakikilala niyo po at alam niyo kung saan ngayon tong si William Meriacore, ipagpaalam po. Yan talaga dapat tutukan talaga yan. Alam kung may magagawa si Tulfo dyan, ano? Yan mga dapat ang tutukan. Ma'am, ano pong status nitong kaso at saka base sa mga investigasyon nyo, nakailang biktima na itong si William? Serial Status niya, maniac ma'am. pala to. We filed already the case against dito sa suspect po natin na sexual assault in relation to RA 7610. In addition doon, ma'am, na isama din natin, ma'am, ang case natin, ma'am, sa kanya, violation of 10591, yung ginamit niya, ma'am, na baril, kahit fake po yun, dahil ginamit niya sa Fake! krimen na ipasok din po natin. Dalawa po ang case na Isa pang nakakabwisit yun, ano? Sometimes, putya, kung alam din lang na fake, di sana nilabanan na lang. Diba? sinampa natin sa kanya. As to the number of reported incidents natin sa suspect natin, ma'am, siguro mga 3 o 4 na cases, pero other municipality naman po yun, ma'am. At that time na na-aresto natin yung suspect, nakipag-coordinate po tayo sa ibang station kung sino pa sa kanila na may mga cases, incidents, related incidents, dahil kung identify ng victim nandito sa station, they can go to our stations para po ma-identify kung same suspect po. Alam ko, ma'am, 2025, meron na rin siyang incident, ma'am. So as to the specific, ma'am, na case, ma'am, hindi ko ako makapagbigay, ma'am, kasi hindi po namin handle, ma'am. Pero hindi lang po siya, ma'am, ang unang naging victim po, ma'am, yung sa incidents po ng San Fernando. Sa amin po, nakapag-report siguro, ma'am, as early as that day, at thankful kami, ma'am, sa presence of mind ng ating victim na na-identify niya at na-remember niya, ma'am, yung plaka ng sasakyan. Yun lang, ma'am, ang naging indicator natin that time, yung sasakyan lang. As to the suspect, ma'am, we don't have an idea kung sino pong suspect. Yung plaka lang po ng sasakyan ang na-identify, at nung time na yon na cited sa area ng San Fernando, na during that time, ma'am, nagkakanda kami ng checkpoint. Doon na namin, ma'am, na apprehend itong sasakyan. Then na-find out namin na may mga previous cases na rin pala siya. Naalam niyo po ba kung doon sa mga previous cases, hinuli na siya o hindi pa? Nakasuhan po ba? Regular filing, ma'am, hindi siya arrested, ma'am, as far as I know, ma'am, no? Correct me if I mistake sa mga ibang cases niya. Pero so far, ma'am, regular filing, ma'am, ang nangyari sa iba. Yung sa incident lang po, ma'am, ng San Fernando, ma'am, na-arresto natin siya, ma'am, on the day of reported sa atin, ma'am, yung incident. Na-arraign po ba siya doon sa kaso nung anak nila, nanay at tatay? Natin siya, ma'am, napatransfer natin sa BJMP last June 9, at nakapag-post bail siya upon coordination. Ano kang kinaso, ba't bailable? Di ba rape dapat yon? With the BJMP, Ang rape walang bail, di ba? nag-post bail siya, ma'am, June 19. Hindi siya, ma'am, nakalaya. Nakapag-post bail Opo. siya, ma'am, while waiting for the trial niya. Kaya nakalabas siya. Pansamantala yung, ma'am, na paglabas niya, ma'am. Pero, ma'am, doon sa cases namin, ma'am, ang bail recommend... Tinatanong ko kasi kung kasi pag may sa bagay, yung oral ba considered as rape yun? Mga may alam sa batas, doon sa sexual assault is 200,000. And while doon, ma'am, sa RA 10591 natin, ma'am, is 100,000 yung recommended bail niya po. Ang problema kasi dito, nakailang ulit na yan, Kung no? hindi sana coordinated yung mga malaman sana nung korte na recurring itong tao na to para ma-consider dun sa kung bailable at kung magkano ang bail na ipapataw sa kanya. Kung alam na merong previous case,
hindi ka basta-basta magpapalaya ulit dahil nang umuulit siya eh. Ang dating sa akin, ang limitado lang yung impormasyon na meron sila, yung sa region lang nila. Kung sana nalaman yon para ma-consider nung prosecutor at nung korte kung magkano ang inirekomendang bail o kung papayagan man lang mag-bail yung tao. Kasi ito na nga nangyari na eh. Oo, pwede rin yata daw na ginugel ko eh. Ayon kay Robin Padilla, i-google. Pero sa mga nakakaalam, yung oral sex pala pwede ring panggagahan. Kakaalaman. Ito, dapat natunugan na yung pangalan, na-flag itong pangalan ng tao na to. Teka lang, may kaso to sa ibang region. O ngayon, mag-bail ulit. Baka maulit pa. Sana na-consider yon para hindi na naulit dahil meron may na naman, Sumunod may pa eh. biktima na naman. At habang wala siya ngayon, hindi siya nakadetain, pwede ulit. Talagang hindi siya nagpapatinag. Kung nahuli ka na, minsan titigil ka na eh dahil delikado ka na, markado ka na. Pero the fact na inulit niya pa rin, may problema ganito na talaga yun eh. tong tao na ito. So, sir, kamustahin lang po namin yung status kasi nandito po yung mga magulang ng biktima at nag-aalala sila na maaaring parang may nagmamanman daw rin sa anak niya. So, kamusta po yung status nung pagdaki po ulit dito kay Mr. Core? Actually, for almost 2 weeks now, since lumabas yung video niyan ng victim, talagang tinutukan na namin yan. As a matter of fact, ako mismo ang nagli-lead yan sa mga ginagawa namin Si General mismo. paghahanap para ma-aresto yung suspect na yan. And as we speak now, meron na kaming mga ongoing operation. Hopefully, anytime, huli natin. General, kamustahin lang po namin yung kasi nagpasok ka na. Yung mga kung meron po tayong mga naka-assign sa mga eskwelahan na mga Oo, nagbabantay doon sa mga madami ganito pong nangyayari. Yes, since naman na Pero nakalagay nagkaroon dito, nahuli na daw eh. Tingnan nga natin kung talaga nahuli na yung update. Congressman Pogi Lasatin ng additional 100,000 Yun. sa ikakadakip po nitong 600,000. suspect. Kay William naman po, sana kung may konsensya ka, sumubukan. Ang dami mong Walang konsensya yan. May ano na yan eh. Hindi naman sa may sira ang ulo. Kumbaga, ano na yan eh, yung utak niyan, iba na yung takbo eh. Hindi mo na ma-expect ang konsensya niyan. ginawan ng masama and trauma. And sana, papagbayaran mo lahat ng nagawa mo mali. Dapat anuhin rin sa loob ng kulungan yun eh. Yung mga ganyan tao. Ingatan po natin yung mga anak natin. Ayan ha, mga babae. Di ako nagbi-victim blaming ha. Sana, please lang naman. 'Di ba? May time na pwede tayo magdamit ng sexy. 'Di ba? Let's say may program kayo sa school. Program sa school sexy ano. Hindi ibig sabihin, may occasion, no? At kung maggaganon man, dapat may sarili kayo sasakyan. 'Di ba? Pero kung halimbawa maglalakad kayo, although na hindi naman inuulit ko hindi naman confirm na itong mga nabiktima nagdadamit ng sexy. Hindi naman siya na-confirm. Pero just in case lang naman, Diyos ko, maawa kayo sa mga magulang. Masakit sa isang magulang 'yan. Yan ganyan. Huwag nyo nang isipin yung sarili nyo. Na, ako, kaya ko naman kahit no. Isipin nyo yung mararamdaman ng parents nyo or ng mga tao nagmamahal sa inyo. Utang na loob. Diba? Kasi ako, sinasabi ko sa inyo, may pamangkin din akong ganyan. Na, estudyante din, na matigas din ang ulo. Diba? Ay nako, please lang. Kung hayaan na lumabas na mag-isa po. Lalo na po ngayon natin, hindi pa po nahuhuli yung suspect. General, meron po tayong magandang balita. Yes, kanina kasi nung nag-i-interview as we speak kanina, ongoing kasi yung pag-track natin doon sa tao. Opo. And then, 10 minutes after nung nag-usap tayo, nahuli na natin itong suspect. Yun. Buti naman, sir. Huwag Sobrang nyo nang pakawalan tuwa po yan. kami. Dahil kawawa naman yung mga taga-Pampanga. Hindi makalabas yung mga kababaihan dahil dito kay William. Opo. Saan nyo daw po nahuli, General?
At saan daw po nagtatago? Saan po nalagi itong suspect? Nagtago siya sa Marina, Laguna. Then kanina, Abutan Laguna, may mga Pampanga info tayo na talaga. nakuha na pabalik sila ng San Fernando. Napakalayo, Laguna. Pero babalik pa talaga. Kapal talaga na mukha. At sir, parang awa nyo lang po. Request lang din po ni Sen. Rafi, wag na po nating papakawalan yan. Wag na po nating hayaang makapagpiyansa. Kung pwede pong i-ano nyo na sa prosecutor na wag na siyang Oo, parang ano yun eh, yung repeated offense, di ba? Di ba may condition na ganon? makapagpiyansa. Ito lang yung una niya. Meron pang isa, papatrabaho na rin natin para diretso na. Sige, maraming salamat po, General. Sige po. Apo, mabuhay Doon siya sa kulungan Manawa. Siya naman ngayon na isa lang. Leche siya. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.